That's perfect. Okay. So the only thing. Good evening. It's good evening. 6:22 p.m. November 5, Tuesday, 2024. Today, November 5, U.S. election. So that's the long-awaited, no? Election evening. So maya-maya yan, pag sapit ng umaga sa US, no? Mga 9 a.m. doon. So lalabas na yung mga bilang, no? Ng botohan. So, matagal yan inantay, no? Ang market, punta tayo sa US market. For the month of October, no? Yan. So, sideway movement. Yung market kasi, ayaw niya ng uncertainty. So, madalas yan, kung hindi siya nagkaroon ng pullback, sideways. Uncertainty yung US election. Regardless kung sino manalo, so sa stock market, no, regardless siya. Basta maging payapang election, no, walang gulo. So, good siya. Pero sa Bitcoin, uh, gumagalaw. Sa Bitcoin, ganda ng galaw ni Bitcoin, no? Parang sinasabi niya na si Trump yung panalo. Meron naman, binubong order block. Pantay na pantay. Yung Republican kasi, sila talaga yung pro-Bitcoin, no? Before the election, 2020, nung ang Democrats kasi, galit yan sa crypto. Yun na yun, fix na yun. Ngayon, recently, nung nagkaroon na ng campaign period sa US presidential election, si Kamala, bigla niyang sinabi na pro-Bitcoin siya, pro-crypto siya. So yun, yung ginawang move ni Kamala na yun, siyempre, campaign period na eh. Kailangan magsabi pa siya na ayaw niya sa crypto. Eh di nabawasan pa yung boto niya. So kailangan niya yung sa campaign. Pero in reality, Republicans are the one who is really a pro-crypto or pro-Bitcoin. So, short term, once manalo si Trump, no, expect a impulsive move. Once manalo si Kamala, expect a ano, uh, pullback. Not really a change of character. No? Pero may pullback yan. Tapos titignan natin yung recovery niya sa pullback na yun. Kung yung ba yung potential na change of character. So pwede yan. Pag nanalo si Kamala, meron yung short term na pababa. Ganun din, kapag naman nanalo si Trump, meron yan impulsive move. And kung sanay kayo familiar kayo sa pattern, no? This a accumulation, no? Accumulation is tapos markup. Itong markup na to, meron ka ng flag, no? Bullish flag kasi meron kang breakout dito sa taas, no? Tapos meron kang retest, no? Break, retest, tapos another break, retest ulit, no? Sumisiris na siya ng higher high and higher low, no? Series of higher highs. Dalawa na. No? Dalawang series na ng higher high. So, yan. So, yan yung Bitcoin. Yan din yung maging epekto. So, tingnan natin yung MSCI. Emerging Index excluding Japan. Ito. Asia, MSCI.
nakaka-recover na. Dalawang araw na siyang up, nakaka-recover na. MSCI. So bullish to, no? Bullish yung bias natin dito sa MSCI ng Asia, excluding Japan, and emerging index fund. Para siyang bullish. Ito naman ang MSCI ng Philippines, no? ETF. KCI. Madilim dito, lipat tayo ng chart. Pero ito yung discuss na rin natin. August 5 yung Black Swan because of the Japanese yen trading unwind. No? Black Swan yan, Japanese yen. Nagtaas kasi sila ng interest rate for the first time in 10 years. Parang ganon. First time nila nagtaas ng interest rate from 0 to 0.25%. Tapos, I'm eyeing this yesterday. Nagalaw. Ito. Looking ako dito kahapon na ito na yung cycle low, no? So, higher high, higher low, higher high, higher low, up cycle, another higher high, higher low. So, ito yung higher low na potential ko. And then, pinonfirm niya today, no? Ang laking green nito. Na-validate niya. PSE index is up 1.71% or 121.84 points. So, yun. So, nasa na siya. No? Ititignan natin siya ng malayo. Yung downtrend niya since 2017 or 2018 high, no? Quarter 1 ng 2018. Ito yung all-time high niya, no? Downtrend mula dyan. Wala na yung PSCI doon sa downtrend. Nakalabas na siya. So, one, bias to be bullish. No? Second, itong supply zone na to. Yan. Yung supply zone na yan. Nalaglag dyan yung PSCI. Nalaglag siya sa uptrend niya, no? So, sign of weakness. Tapos, sinubukan niyang bumalik. Pero nire-reject talaga sa dito. So, supply zone na yan. Nire-reject siya. Binalik siya. Nag-break siya ng mga previous demand niya, no? Kaya ito yung supply zone. Kaya siya supply zone. Sinubukan niya. Pero rejected. Sinubukan ulit. So, ito yung unang subok. Pangalawa, pangatlo. Rejected. Pero dito, meron ka ng tinatawag na right translated. So, right translated siya. Bullish. Pwede ka mag-position anywhere here. So, ito pa yung downtrend. No? Yung downtrend niya, sinubukan niya mag-break. No? Pero fake breakout, no? Liquidity. Liquidity sweep. And then liquidity run. Ngayon, na-break niya itong supply zone na to. Finally, for the fourth time. No? Nag-break. Pero meron kang supply zone na next. No? Ito yung supply zone na naabot niya ng pandemic. Pandemic high. No? Itong supply zone. Dati demand zone siya. Ngayon acting siya ng supply zone. 1, 2, numbers siya na trinay. 1, 2, 3, 4, 5. So, pang 5 beses. Yan, supply zone to dati. 1, some test. 2, third, and then third test. Fourth na break. Then, meron tayong possible na flip zone. No? Mag-acto na as demand zone na. After niya ma-break, yung supply zone, yung price, na-break ng price, supply zone, yun, nire-retest niya to become a demand zone. POI for demand zone, tapos magiging flip zone. So, pwede yan kahit dalawang retest. No? O, pwede isang test. No? Ayan na yun. Pwede rin naman pangalawa pa. So, ito,
kung titignan natin to sa Wyckoff, na accumulation phase to. Uptrend, na break sa uptrend. So, ito yung accumulation phase niya. So, nandito na tayo sa phase D. No? Phase D or on phase D, tas phase E. Ito lang yung tinitignan ko accumulation. Pero pag ito tinignan ko itong buo, malaking sideway yan sa weekly. Itong box na to, malaking sideway movement na possible reaccumulation phase. Mahaba, tagal. Nandyan lang yung index nagre-range. No, banda-banda lang sa 5.5 to 8.8. No? Ito mga noise na yan. Consider as noise. Ayan, naglalaro lang ka dyan. For how many years? No? 11 years na, no? O 11 o 12 years, no? Pwede nang sabihin 12 years sa December. 12 years, 2024 na, no? Pumasok ka dito sa zone noong November 2012. 12 years na, no? Sabihin na natin 12 years siya nandiyan. Pagilid-gilid lang, sideways. And, itong downtrend na to, pinapakalaga. Kasi wala na tayo sa downtrend. Nabawasan na yung mga supply zone, yung bearish na bias. So, naging bullish na. So, ito yung fake breakout. Tapos, brinig niya pa rin. So, dito, mas malinaw to dito. TSE muna tayo. Tayo sa Instagram. Yan. Flip zone din yan. Tapos ito, flip zone to ng ito, demand, naging supply. O nag-act siya as supply zone. So, what I want to see, no, magiging demand to. Tapos ito, hangat siya. Magtetest na naman ng panibagong supply. Yung mga hindi niya, yung bagong itetest niya supply zone, no? Pwedeng dito, pwedeng dito. Possible dito. Ito yung supply zone before, no? Ito yung demand zone, no? Bago magkaroon ng markdown. Tapos nag-cause ng pandemic. So, ito yung trading range niya. So, yan yung mga magiging supply zone. 8,000 to 8.2 or this one, 8.4. Ito, pwede rin to. Kung sobrang lakas ng index, no? Dito na yan. Ito yung kapag kaya niya pa rin pumataw. 8.4. So, yung mga supply zone. Next supply zone. So, ito, magiging flip zone na to. Magiging demand na, no? And we will test this one. Susubukan na naman niya itong i-break. Itong supply zone na to. Yung 7.3 to 7.5. Tignan natin kung kaya niyang mag-trade above finally. Kapag kinaya niya, ito yung mga next supply zone. So, yeah. Pwedeng ito, another up, tapos going back this one. Pwedeng gumawa ng triangle. Triangle pa. Bago mag-break above. O pwede rin naman yan na yun. Sobrang lakas ng PSE. Yung yan na yun. And today, maganda naman yung volume versus yesterday. No? Hammer tayo yesterday. Ito yung sinusukat ko, yung potential na head and shoulder kasi yan. Sa lower time frame. May head and shoulder ka. Tapos sukatin mo yung possible na markdown. Ito yung pangalawa. So yan, ito minimum, maximum. So ito dito may nag-react na demand, no? Within this range. 7.1. No? Pasok yung 7.1 muna. May lawit ng konti, pero yun, okay na yun. Yun yung potential na daily cycle. No? Itong hammer na to, no? Binalidate siya nito. Laki ng kandila. Tapos higher volume than yesterday. So goods na yun.
BDO. So, ang aking bias dito ay supply, demand. Yung gitna nun. This is a liquidity grab. Tapos, double top. Possible reversal of the trend. So, distribution. Yun yung tinitignan ko dito. Kasi nga, meron tayong mga nakaambang mga rate cut. Sunod-sunod na rate cut, no? So, yung rate cut, bababa yung interest rate, and the banks don't like it. So, ito naman. Ang kabaligtaran ng bangko, if the bank don't, don't like interest rate cut, si Ayala Land, gusto niya yung rate cut ng property sector. So, uptrend is still intact. Okay. Uptrend line. Tapos, meron tayong flip zone. Ito, bananatan ng flip zone. Ito yung supply niya dati. Tapos, dito siya nagkaroon ng uh, cycle low. Higher high, higher low, higher high, higher low. Possible. Kung sa Wyckoff naman to, nasa ano na tayo, view X or LPS, and then next move is markup. Ito yung accumulation phase niya. Looking for a Wyckoff curing accumulation phase. So, ganda nito kasi yung price niya. Yung uptrend channel, yung ginawa ko, uptrend siya. Bumaba siya, gumawa siya ng series ng maliliit na lower low, lower high. Pero yung volume niya is also decreasing. So, decreasing yung volume, papasok siya as healthy pullback. So, healthy correction, not change of character. Ngayon, kung gusto natin itong maging bias natin bullish, kailangan umangat siya, umangat din yung volume. So, yun yung titignan. Kasi kung umangat siya, kasi yung volume, no, steady, flat or going down, yun yung potential na change of character na siya. So, on the table pa rin na babantayan mo yung potential na maging change of character siya. Pag nagre-react ng mga supply zone, no, itong mga lower high, no, pag nagre-react siya, pag tinatouch ng price, tapos ang reaction ng price na papasok, ibig sabihin yung gano'n yung mga supply zone gumagana. Pero pag break yan, tapos retest, maging demand zone, so bullish pa rin, no? DPI, Bangko, ICT, no? Ito yung pinakamalupit sa lahat. Yung accumulation yan. Tapos, sign of strength. BU. Tapos, markup. Yun. Pag markup niya, dito, meron kang accumulation, pre-accumulation phase. Kasi ito na naman, meron ka na naman possible na accumulation nito, no, or BU nito. Lakas ni ICT. The alpha on PSE. Philippine Stock Market. ICT. AC, one of the laggard pero mabol. No? Ganda ng ginawa nito kanina. Kahapon. No? Doji, reversal. No? Pababa siya. Tapos binigyan niya akong doji dito. Tapos validation, no? Long green candle. May volume naman. So goods na yan. Huwag lang siyang manglalata ng pag ganun. Kasi bubutas na yan. Yung ganyan, sign of weakness na. Pangit na. SM, no? Laggard din to eh. Parang si AC. Mga conglomerate. Mga conglomerate laggard eh. So, uptrend, no? Tapos na-break below the uptrend. Tignan natin kung makakabalik. Pag nakabalik, so goods na goods kay PSE, no? PSE naman to, itong bumababa dito. And yung markdown niya na yan. CSM, BDO, and SMPH yung umihila niyan. So, if familiar na kayo paano nila galawin yung index, no? SM, no? SM yan.
mas maganda yung chart ko dito kay Converge kasi. Punta natin. Ito. Mas latest yung chart ko dito kay URC. Yun, mas maganda to. URC, no, widening mouth going down since 2015. Tapos nagkaroon na siya ng sideways dito. Malaking, malaking, ang tawag yan, harmonic, no? Harmonic type of pattern. Harmonic. So yan yung possible na change of character na. Ang laki yan. Simula pandemic. So, mukhang may nag-accumulate yan. Yan yung pattern. Accumulation phase. Tapos dito, may harmonic na naman. Nahilig yung pattern nito sa harmonic. Ito. Nag-hold siya dito. Galing. Ito yung POI zone ko. Tapos ang ganda ng volume today. No? Kasi ang taas na ng probability na to na ano. Ito yung higher high, higher low, and then next move is higher high ulit. Series na ng higher high, higher low. Yan. Sarap ng position dyan. URC. Bottom, peaking. No? Bottom pa yan. 100. As long as digit sa 100. No? 90 yung pinaka 80, 89. No? So ilang percent lang yun. Galing sa baba. So 100. 10, 12%. Dikit na dikit pa. No? Bottom peaking. Positioning. No? URC. Ganda. SMPH. Ito bottom peaking din to for a property sector. Pag wala pang property sector, downtrend, no? Nasa downtrend pa rin. Nire-respect yung downtrend sa ano. Downtrend. So, hindi pa siya nakakalaya. Hindi katulad ni Ali. Sumilip na siya. Halos wala nang downtrend sa akin. Nakahabol to si SMPH. No? Pwede yan. Positioning. No? For property sector. Pag gusto mo mawak ng property na blue chip, SMPH. So, good to accumulate. Plus, tapos na yung laro yan. So, i-distribute yan. Matagal mag-distribute yan. No. So, ingat dito sa gap na to. Kukuha ng liquidity yan. Yung gap na yan. Laki ng gap. KGS na. Sobrang lalim nito. Wala pa akong magandang tingin. Hindi ko pinapansin pa yan. Dahil, ito maganda rin. PLDT na. Yan. So, inverted head and shoulder na. Mahal nga lang. Pero yung market structure niya, kitang-kita mo yung inverted na head and shoulder. Accumulation phase na. Ito, accumulate as long as below here. Function na yan. Saka i-accumulate yan for long term. Okay. So, yun nga lang, mahal siya. Dito, umaangat to. So, looking for a lower high na. Yung series lang ng ano yan, lower low at lower high. Pwede yan, very short term trade within the day. Ito, Jollibee. Magpapakita ang giras na to. 4% today, no? Grabe. Alam ko na yung galaw nito. Kukuha ng liquidity shift yan. Tapos kung babanatan nyo ng liquidity run. Maganda rin to Jollibee. Pero kung compare mo kay SMPH, no? Mas sulit bilhin yung SMPH sa yung URC kasi galing sa baba. Lalo kung position ng trading, no? Ito kasi yung Jollibee, umangat na. So pwede pa rin, 25% pa lang. Mahaba pa yan. Pre-accumulation phase na ito. Sideway, haba ng sideway nyo dyan. Uptrend, break sa uptrend, tapos tumawa siya ng sideway. Very strong.
na taas na rin yan. Converge. Ito, ang pangit ng converge dito. Lipat tayo doon sa kabila. Ito, ay converge. Converge, no? Sasaluin ko to. Once bumalik dito. Kahit itong order block na to. 11, no? Yan, 11. Sarap saluin yan. Short term, no? Kita mo yung possible na distribution phase. No? Itong parang bato hammer, inverted na hammer. No? Tapos sinundan ng bearish na candle. Validated na yung bearish. No? Ah, ano na, sumisiris na ng lower. Tapos may isang angat yan. Pero hindi niya ito mabibreak. No? May isang angat yan. Kukunin niyo yung liquidity nito. Tapos yan yung magiging lower high. Tapos another lower low. Pag nag-another ng lower low yan, ditong abangan. So hindi pa to confirm na distribution. No? Initially, sabihin kong distribution. Kapag yan gumawa na gano'n. Ito. Another lower low. Yan na yung confirm na yung distribution. Pag na-break niya, gumawa ulit ng lower low. MWC, same as Converge. Short-term trend, ito yung kanyang range. Pag yan bumaba dito, habang dito sa uptrend. May gap up of laki. Bakit ka may gap up dyan? Wala ka ng gap up. Dito ko ito aabangan. Pag na-confirm yung distribution dito, aabangan niya. Itong gap na to. Itong candle na to, long green. Gagawin niyang healthy yan. MRC, MRC ano ba to? Basura to eh. Maano. Ang play nito dati yung ano eh. MRC, tama ba? Ito ba yung Subway? Ito ata yung Subway. Ito nga yung Subway. Basura. Wala pa naman season ng basura. Monde. Ang dami ito, Monde. Another test sa higher low. Hanap ka lang ng higher low. Tagay mo antay. Tapos pasok. Tapos break na ito. So, na-play ko to dati. Kaso wala na akong pang position. Yung Monde. So, next time na lang. AEV. Oh, bottom picking. Same as URC. Bottom picking. URC. Sarap din bilhin yan. Yung AEV. Sen, waiting for my POI. No? So, sana pagbigyan tayo dito sa baba. Ang dikit sa 4 pesos. No? Sulit itong harmonic ko. Pero bearish na kasi ito. Ang dami kasi na itong ganito. Yan, yung mga weak. No? Or ano yan, order block yan. Mga weak. Pinipigilan. No? Nagko-close yung market. Sa daily. No? So, gumawa na ito ng bago niyang lower low. Potential change of character. Pasok na sa change of character. Higher high, higher low, higher high, higher low. Na-break yung higher low. Gumawa ng lower low. No? So, yan. Kapag yan, ito yung titignan ko. Kapag ito na-break, pag nag-trade above yan, ibig sabihin mali yung bearish bias ko. Kailangan ma-break yung una yan para magkaroon ng interest dyan kay ASIC. Pero hindi niya ito i-break, break above. Bearish pa din.
Dito ang abangan sa baba. RLC, SCCA, Beres din yan, Amy, pangit din yan. Alam mo naman, pak. Third, no? Mukhang tapos na to. Meron ka ng higher high, higher low, okay for higher low. GT Cup, kanta rin nyo ito, GT Cup. Malaking cup in handed. Ang target ng 1,000. Pwede. 1,000. And then, cup in handed. Simulation phase. 7. Ito, meron kong possible magkaroon ng handed. Yung malaki problema nito sa US. Si 7. Pinibili siya nung counterpart niya sa Canada. Yung 7-Eleven. So yung bilhin. Ayaw, hindi pa sila magkasundo sa presyo. Mawawala na sa Japanese owner itong 7-Eleven. Nililigawan siya ng Canadian firm na parang convenience store din. Kakainin niya yung 7-Eleven. RLC. This. Wala akong latest dito sa mga rates. Pass natin. MAC. Possible distribution. Dito ang ganda nito pasukan. Yung napasukan. Drop na to. Tapos ni-recover. Tapos may rate siya dito. Dito pumasok. Tapos markup. Tapos exit na. Exit na. So, wag na tayo umasa na another reaccumulation. Ito na yung reaccumulation. So, may exit muna. Pero pag magpakita ng ganito ulit, sa sideway ng mahaba, may ulit makakita ng entry yan. Pero ngayon, nag-exit muna. Ito yung candle na, pangit. Tapos may hammer ka inverted. OGP, no? Pinaglalaroan ko eh. Uptrust action. So, abang sa baba ulit. SPNEC, no? Bukas validation. Mga sa uptrend. So, ito yung tinig ng flip zone dyan. Itong flip zone. Yan. 110, no? Possible flip zone. Yan. Yan yung saluhan, no? Hindi dito. Dito, saluhan. Possible flip zone. Nag-up siya ng supply, break, and then retest. Tagal lang yung i-retest. Pero goods pa yan. APX, no? Head and shoulder. Tingin ko dito. LTG, no? Ganda rin to. Tagal mo na itong nililigawan ng supply zone na to, no? Tapos meron to sudden drop, eh. Liquidity sweep, tapos liquidity run. Pwede pa itong baligaan, no? As long as below this zone. Buy below 1060. AP. Ganda ng volume dito ng isang araw. Kahapon pala. Nananahimik siya. Puro flat. Harmony yan. Dating ka sa taas pababa. Harmony. So, kumakapal yung volume. Tapos walang galaw yung price. Bodega sila. Possible na yan. Yung break nila to. Supply zone na yan. Trade above 40 pesos. So, ito latest na position ko. Ang pangit naman ng nickel dito. Ano ba yung maganda kong nickel? O, ito. Ang latest na kill ko ng nickel. Ito nga. So, downtrend. May istorya ito. Saan ba yung bumili yung DSIS? Putang na nagpaipit yun. Dito ata, itong konso na to. Biglang lumabas yung balita na bumili si GSIS nito. Tapos markdown, no? Markdown. Sinalo dito. Yung sumunod dyan, ito. Itong gap na to, no? Liquidity, no? Grab, no? Yung gap up niya na yun. So ngayon,
After niya mag-bounce dito sa 3 pesos, meron kang immediate na supply. So, kailangan dito, nagbudega na ako ng first positioning and or tinatawag na test buy. No? Anything goes wrong, benta. 5% no? Risk appetite. 338 yun. Napagbigyan sa EOD. No? Nilapag ko lang sa 338. Tapos nagulat ako nung natapos yung market. Nag-338 niya. Ayun, pumasok. So, good entry. First position. Nickel. Maganda yung company nito. Nickel. Meron lang talaga siyang malupit na cycle high sa cycle low. Talaga. Ang laki nung ano. Parang ganyan. Cycle high, cycle low. So, yun. Kailangan niya munang ito. Demand zone siya dati. Kailangan ligawan niya yan. Pwede yan ano. Inverted and shoulder. Tapos second position na ako. Tapos, so antayin yan. Kung kailan magkakaroon ng another, pwede shoulder, no? Another shoulder. Tagal pa yan. Pero magandang nauuna. Lalo test buy, no? Paralim. Para madali mag-add. SGT, no? Discuss ko to. Nag-position ako dito, tapos nilabas ko ulit eh. Medyo pangit yung galaw. Medyo tinitingnan ko ang galaw. Meron kang demand dito. Tapos nahirapan. Exit na ako dito. May test buy ako dito galing sa ito ata ako galing. Tapos ito, pinapanood ko to. Yung sideway na. Meron siya din. Tapos meron kang breakdown. Yung breakdown. Pangit ko eh. Yung possible pa na bumalik dito sa box, no? Sa range. So, pwede pa yan. Pero, abangan na lang natin kasi lumabas na ako. Pwede kasi mag-test pa ng isa dito sa baba bago niya i-break lahat. So, meron ka kasi flip zone dito. Flip zone na. Dating demand, acting as supply zone. So kung po-position dito, pwede niyang balik dito. Dito ako bibili pag binalik niya. Nawala rin sila sa uptrend. Yun. Tama yung decision ko na lumabas na, no? At least, hindi na cut loss, no? May konting gain, pero nakapakalipis lang. No? So, binabantayan ko rin sa SGT. Ano ba itsura? Shoulder, head. Dito ba ito shoulder? Mukha na sa shoulder. Or na double bottom. Ito double bottom. So, abangan na lang. Kapag hindi niya kayang bumalik in next few days, no? Hindi niya kayang bumalik dito sa loob ng box. Mag-range ulit siya. So, dito tayo babang sa baba ulit. We will see, no? Pwede dito, or lower than. Kukuha ng liquidity graph. DNL nga pala. Nasaan na? Si DNL, nakita ko eh. Ganda rin din ito. Dito, fully allocated na spring na talaga siya. May range yan. Pak. Tapos nalaglag sa range. So dito first position, second position, fully allocated na.
Yun, watch na lang. Kung mag-successful to na ah, bumalik dito sa range na to. Kung ayaw natin, magre-react to dito ng mga supply zone. Kung nag-react yan ng supply zone, anywhere here, bearish na. Ngayon, bullish pa. Gusto natin makita ng sign of strength. Pagbibiyakin niya. So, yung buong market structure niya, no, meron ka dito, break, retest sa triangle, break, retest sa kanway, smart up. Tapos itong malaking ito. Re-accumulation phase yung tinitingnan ko dyan. Tapos ito yung phase C, no? Accumulation phase din sa phase C. Yan. Yun yung bias ko. Kay DNL. No? Gandang company rin yun. DNL. No? So, dollar, no? Bias is bearish. Bearish siya. Dollar. Uuntog na yan. Baba ka na. Susundan niya yung galaw ni oil. No? Si oil din, bearish din. Ito na si oil. So, mas nauna nga lang si oil. Pangat ang check natin. Dito tayo sabi. Oil. Hindi latest yung check doon. Ito na lang. Yan. So, itong si dollar, no? Yan. Yung downtrend yan. Pag nakita nyo si dollar, nauntog na sa dito. Si oil naman, dito yun, ito yun. Smart down. Na-break niya na yung na-break niya na yung consolidation ng triangle, tapos ni-retest niya pa. So, expect na markdown yung sunod. Si dollar naman, so susundan niya yung galaw ni oil. Yun yung bias ko yan. So, break yan. Lagyan natin na triangle. Kita naman. Uy, bumisit ka na. Ay, bumisit ka. Kamukha lang ng oil tsaka ano. Oh, may ano na pala, no? May M-zone na pala ako dito. So, ayan. So, nandito si dollar, no? Ayan, nandito si dollar. Yung retest, no? Retest na ng triangle. Tapos, markdown. Next down. Smart up. Si oil na una na siya, no? Pa-markdown na. Mag-break na yung mga horizontal demand. So, yun lang. Abangan mamaya kung sino yung lamang sa US presidential election. Napakalaga niya. Basta matapos lang ng payapa. It's all goods. All goods yan. Ganda ng gulong ni Bitcoin. Parang sinasabi ni Bitcoin kasi na may panalo na. Panalo na yung totoong pro-crypto or pro-Bitcoin. Si Dodge din, no? Makagalaw na yun. Thank you very much for listening. Good night, guys. So, next week ulit. Bye-bye. Ingat. Those times when you get up early and you work hard, those times when you stay up late and you work hard, those times when you don't feel like working, you're too tired, you don't want to push yourself, but you do it anyway. That is actually the dream. That's the dream. It's not the destination, it's the journey.